Sa sahig natutulog ang mga pasyente sa rehabilitation center na ito sa Taguig City. Yun sa iba kasing ring dorm, meron pa kaming mga bed banks o yung double deck. Kasi nga dumating yung panahon na talagang dumami yung ating mga resident na for confinement, na yung ibang double decks natanggal, nilabas na. Kasi mas maluwag, mas ma-accommodate mo ng mas marami at ma-maximize natin yung space para sa kanilang pagtulog. 100 lang dapat ang nasa loob ng isang kwarto. Ang Treatment and Rehabilitation Center ng Department of Health sa Bicutan, Taguig City, ang pinakamalaking rehabilitation facility sa bansa. Sa oras ng pagkain, hindi pwedeng magsabay-sabay ang mga pasyente. Hindi kasi pwede kasi sa dami natin, tsaka kung sabay-sabay natin yan palalabasin, mahihirapan ang mess na ma-distribute ng maayos pati kasi binibilang muna nila yung trays. Mula nitong Hunyo, mas marami na raw ang pumapasok na pasyente sa TRC kaysa sa mga tagalabas. Kung dati-rati ang turnover rate namin ay 7 hanggang 10 pasyente sa isang araw, tumaas po ito ng up to 15 hanggang 30 patients a day. Si Arthur, hindi niya tunay na pangalan, ay isa sa mga kusang pumunta sa TRC para magparehab. August 20, nabalitaan ko na dinukot yung pinagkukuhanan ko dati. Tapos binagsak sa labas ng bahay nila yung katawan niya. Kaya tapos nung nabalitaan ko yon, doon na ako nakapag-isip-isip at saka nagkaroon ng takot na pwedeng mangyari sa akin yung ganong sitwasyon. Mag-iisang buwan na rito si Arthur. Unang araw pumunta ako dito para makita ko tong rehabilitation ko, ano itsura. Sabi ko mukhang okay naman, mukhang safe naman ako dito. Mukhang dito naman ako gagaling. Kinabukasan po, tsaka ako nagpa-admit. 3,000 piso kada buwan ang bayad ng pamilya ni Arthur sa TRC. Libre naman ang pasyente kung mahirap o may rekomendasyon mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Umiinom ng gamot tuwing umaga ang mga pasyente para mawala ang gana nila sa droga. Sa simula, ang unang-una natin ginagawa ay tinatanggal natin ang droga sa katawan at saka tinutulungan natin na mag-adjust yung katawan nila na wala ng droga. Alas 9 ng umaga, kinakausap si Arthur ng isang counselor. Ang activity po natin today ay responsible interaction. So ito po ay isang activity, very light activity lang po na ginagawa po namin para lang po magkaroon ng interaction or makapag-mingle yung mga pasyente namin sa bawat isa. Yung nasa labas naman po, yun po ay mag-undergo ng art feelings group. So yung art feelings group naman po ay isang activity para malaman po namin or mag-gauge namin yung feelings at the moment ng aming mga pasyente. Dating gumagamit ng shabu si Normando. 6 na buwan siya rito at kalalabas lang noong Disyembre 2015. Matapos ang rehab, nagtrabaho siya sa TRC bilang nursing assistant. Kulang sa tao ang TRC. Ayon sa DOH, dapat ay may isang doktor sa bawat 25 pasyente. Hindi ito nasusunod. Mahigit 100 pasyente ang hawak ng bawat isa sa 12 doktor dito. Katuwang nila ang 20 social worker. Kaya naman po hindi kami nakaka-hire ng ganun kadami is kulang sa mga professional na trained talaga sa area ng addictions. At kung meron mga willing magtrabaho rito, we also have to train them some more. Sa ngayon ay may itinatayong dagdag na tig-2 gusali para sa mga babae at lalaki. Bawat gusali ay may 4 na kwarto. Ito yung extension ngayon ng female dorm. So nagdagdag kami ng facility para din doon sa preparation natin kung dumami or
yung influx nung mga admission na babae, ma-accommodate natin ng gusto. Lahat ng espasyo ginagawa ng tulugan. Ito ay dating bodega nung mga unserviceable na mga gamit na hindi pa na-dispose ng center. Kinonvert na namin siya ngayon sa dorm, sa male dorm para ma-accommodate pa natin yung mga dagdag na papasok na for rehabilitation. Mahigit 20 milyong piso ang pondo ng DOH-TRC sa Bikutan ngayong taon.